mo. Salamat sa Diyos at nandito ka. Okay, ngayon, sabihin mo sa katabi mo, maririnig mo ang mabuting balita. O, tayo po ay magsimula sa panalangin. Ama namin Diyos, maraming salamat po sa mabuting balita, sa pagandahang loob mo sa amin at sa kapatawanan na kami ay iyong mga anak na iyong minamahal. Maraming salamat po na pinagkaloob niyo po sa amin ang kaligtasan at buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Jesus. Dalangin ko, Panginoon, na buksan niyo po ang aming puso, ang aming isip, ang aming mga mata upang maunawaan namin ang iyong katotohanan at tanggapin ka ng may pananampalataya. Tulungan niyo po kaming mabuhay na kinikilala ka bilang aming Diyos, aming tagapagligtas at ang aming hari sa aming buhay, Panginoon. O banal na Espiritu, kayo po ang aming guro. Wala po akong kakayahang magpahayag ng iyong salita. Dalangin ko po, puspusin niyo po ako ng iyong kapangyarihan at kakayahan, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Meron po akong quiz. Ilan po ang Gospels? Ilan? 4. Sige. Ilan po ang Gospel? 4. Ano po yung 4 Gospels? Paano po hindi lang nakakaalam? Ilan po? Matthew, Mark, Luke, at John. Saan po mababasa ang ating mensahe ngayon? Sa Gospel of John, no? Kaya lang po mapapansin po natin, yung Gospel of John, hindi katulad po ng ibang mabuting balita, yung kanyang pagsisimula ay iba. Sorry, maliit lang po, no? Halimbawa, si Mark, nagmamadali si Mark, ganyan, the beginning of the Gospel about Jesus Christ, the Son of God. Sinabi niya na agad, ito ang mabuting balita. Wala po siyang paligoy-ligoy. Halimbawa po naman, si Matthew, nagsimula po siya, at saka si Lucas, sa genealogy of Jesus Christ. Saan ba nagmula si Jesus, no? So, tinrace po niya yung lahi ni Jesus. Mula kanina po? Mula kay Abraham. Mula kay David, no? Abraham at kay Adam. Ang sabi ni Mateo, a record of the genealogy of Jesus Christ, the son of David, the son of Abraham. Ganun din po si Lucas. Sabi ni Lucas, isinulat ko ang mga bagay ito upang magkaroon ng maayos na talaan tungkol kay Jesus. Pero si John, paano niya po sinimulan ang kanyang mabuting balita? Sinimulan niya ang kanyang mabuting balita, hindi lang niya tinrace mula kay David, Abraham, Adam, kundi higit, binabaksan niya po, no? Mula pa sa bago nilikha ang lahat ng bagay. Kasi sabi niya po sa verse 1, basahin nga po ninyo, nang pasimula ay naroon na ang salita ay kasama ng Diyos, ang salita ay Diyos. Buksan niyo po ang inyong mata, makinig kayo, no? Kasi marami po tayong babasahin. Ngayon, sabi sa English, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. So sa simula pa lang, sinasabi na ni Juan na naroon na si Jesus bago pa nilikha ang lahat ng bagay. He existed even before creation. Kasi sabi niya, in the beginning. At sabi niya dito, Jesus is with God or kasama ng Diyos. Ibig sabihin, si Jesus, meron din siyang sariling katauhan bukod sa Ama. Kasi He is with God, kasama niya ang Diyos. At siya ay Diyos. No? Bago pa nilikha ang lahat ng bagay, ay naroon na si Jesus. Ibig sabihin, sinasabi ng Juan na si Jesus ay Diyos. No? Bago pa niya simulan yung mabuting balita, sinasabi niya na sa kanyang mga reader na si Jesus hindi lang siya guro, hindi lang siya propeta, hindi lang siya tao, siya ay Diyos. Siya ay Diyos. Halimbawa po, no, alam niyo po yung aklat ni Job? Sinong alam yung aklat ni Job? Hindi niyo alam, no? Alam niyo yung kwento
Job, sa chapter 1 and 2, nakita natin yung langit kung saan si Satan humingi siya ng permission sa Diyos. Sige, Panginoon, susubukin ko si Job kung susunod talaga siya sa iyo. Pero si Job, alam niya ba yun? Hindi niya alam yung nangyayari. Pero tayo mga bumabasa, alam na natin yung nangyayari. Si Job, hindi niya alam yung bakit siya naghihirap. Pero tayo, alam natin. Kasi pinakita po na sa atin yon sa umpisa. Ganon din po sa aklat ni Juan. Nagsimula siya sa kanyang mabuting balita na sinasabi niya na si Jesus, hindi lang siya tao, hindi lang siya propeta, siya ay Diyos. Pag binasa natin yung aklat ni Juan, yung mga alagad, nakikilala ba nila si Jesus sa umpisa? Hindi, di ba? Hindi nila alam. Yung mga pariseo, hindi nila tinanggap si Jesus. At maraming tao, yung reject sa kanya kasi hindi nila alam ang katotohanan. Pero tayong bumabasa, umpisa pa lang, ano na sabi ni John? Si Jesus ang Diyos. Kaya habang binabasa natin, alam na natin na lahat ng kanyang mga ginawa, lahat ng kanyang mga himala, lahat ng kanyang mga aral ay mula sa Diyos dahil siya ay Diyos. Kaya minsan hindi natin maunawaan yung mga alagad, bakit hindi nila nakikilala si Jesus? Kasi sinabi na sa atin ni Juan na siya ay Diyos. Na si Jesus ang salita na mula sa Ama. Kaya bakit kaya ganito sinulat ni Juan ang kanyang mabuting balita? Kasi nais niya na sa ating pagbabasa o sa lahat ng bumabasa ng kanyang mabuting balita, ito ang mangyari. Sabi niya po sa chapter 20 verse 31, babasahin po ninyo para hindi po kayo makatulog. But these are written that you may believe that Jesus is the Messiah, the Son of God, and that by believing you may have life in His name. Ngunit, ang lahat ng isinulat ni Juan ay inulat niya upang kayo'y sumampalataya na si Jesus ang Kristo at ang anak ng Diyos at sa pagsampalatayang iyon ay magkaroon kayo ng buhay sa pamamagitan niya. Upang sa ating pagbabasa ng mabuting balita, tanggapin natin si Jesus bilang tagapagligtas, anak ng Diyos at tayo ay magkaroon ng buhay sa pamamagitan niya. Sino po dito noong January nakatanggap ng Quiet Time Calendar? Sino dito nabasa na? Tinapon na? Nawala na? No? Alam niyo po sa ating Quiet Time ngayong taon, ang aklat po ng John ay hanggang April. Ilang buwan na po? February, March, simula ng April. So, ilang buwan po natin babasahin yung aklat ni Juan for our Quiet Time. Tapos habang binabasa natin, alalahanin natin, bakit nga yung isinulat ni Juan? Upang makilala natin si Jesus. Upang sumampalataya tayo sa Kanya at upang magkaroon tayo ng buhay. Kaya kung hindi ka po nagka-quiet time, subukan niyo na po basahin ang aklat ni Juan at alamin po yung katotohanan ng Diyos. Sabi ni John, no? In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Ano po ba yung Word o salita? Kung magsa-search po kayo sa Google, tinry ko lang po. Sabi, ano po yung Word? Sabi doon, the Bible or part of it. O si Jesu Cristo. Sabi naman, yung Greek word ng word ay logos. Sabi dito, the Word of God or principle of divine reason and creative order identified in the Gospel of John. Logos is the second person of the Trinity, si Jesu Cristo. Sabi ng ano yung salita ng Diyos? Ang Biblia, si Cristo at ang mabuting balita. Una, ang salita ng Diyos ay hindi lang siya boses, hindi lang siya tunog, kundi ang kapangyarihan ng Diyos na gumawa ng action. Halimbawa, sa aklat ng Genesis, ano sabi ng Diyos?
magkaroon ng liwanag. Ano nangyari po? Nagkaroon ng liwanag. Nilikha ng Diyos ang lahat ng bagay sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Ano yung salita ng Diyos? Ito po yung kanyang vehicle for divine action. Ang kanyang powerful action. Pangalawa, ang salita ng Diyos, sabi ito, in the beginning was the Word, ay ang pagpapahayag ng Diyos tungkol sa kanyang sarili, or sa ibang salita po, God's self-expression. Paano po ba natin ipinapahayag ang ating iniisip, ang ating nararamdaman? Sa pamamagitan ng ating mga salita. At ganoon din po ang Diyos. Paano po niya ipinapahayag ang mga nais niya? Sa pamamagitan ng kanyang salita. Sa Old Testament, kinakausap ng Diyos yung mga tao. Halimbawa, si Adam, si Abraham, si Moses, tama po ba? At pagkatapos, ang Diyos ay nangusap sa pamamagitan ng mga propeta. No? Kung babasahin po ninyo yung lumang tipan. At ano pong sinasabi ng mga propeta pag nagpapahayag po sila ng salita? Thus says the Lord. This is the word of Yahweh. Ito ang salita ng Diyos. Sinabi ng Diyos. Pero si Jesus po, higit pa po siya sa mga propeta. Kasi po, si Jesus po yung ating final revelation ng Diyos. Sa po yung, sabi ng Biblia, basahin po natin ng Hebrews 1:1-3. In the past, God spoke to our ancestors through the prophet at many times and in various ways. But in last days, He has spoken to us by His Son, whom He appointed heir of all things, and through whom all He made the universe. The Son is the radiance of God's glory and the exact representation of His being, sustaining all things by His powerful word. So Jesus is the final and perfect revelation of God. Now, paano po tayo kinakausap ng Diyos? Sa pamamagitan ni Jesus. Kasi po, siya po yung salita. At sabi pa ng ibang verse, sabi ng John 1:18, basahin po ninyo para hindi po kayo maantok. No one has ever seen God, but the one and only Son, who is Himself God, and is in the closest relationship with the Father, has made Him known. Paano po natin nakikilala ang Diyos? Sa pamamagitan ni Jesus. Ano sabi ni John? In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. At sinabi pa ni John, at nalalaman natin na parito na ang anak ng Diyos at binigyan niya tayo ng pangunawa upang makilala natin ang tunay na Diyos. At tayo'y nasa tunay na Diyos sa kanyang anak na si Jesucristo. Malakas po, siya ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Kaya po pag magbabasa po kayo ng gospel, ng mabuting balita, si Jesus, ang sabi niya, sinabi ng Diyos. Ganun po ba siya magsalita? Sinabi ng Diyos. Paano po siya nagsasalita? Sinasabi ko sa inyo. I tell you the truth. Halimbawa po sa Biblia, sa Lucas 5:1, one day as Jesus was standing by the lake of Gennesaret, the people were crowding around Him and listening to the word of God. Sabi pa ni Jesus, for truly I tell you, and He said to them, truly I tell you. Bakit po si Jesus, hindi lang po siya nagsasalita para sa Diyos, kundi siya ang Diyos na sa salita. Kasi po siya yung Diyos. Sabi nga po niya, no, halimbawa po, kunyari, nagbigay ng memo ang hari sa inyo. Sinasabi ng hari, ito ang gawin mo. Pero isang araw, pumunta yung hari sa bahay niyo at sinabi, ito ang gawin mo. Pareho ba yun o magkaiba? Ma'am? Kaiba kasi
direkto mismo yung hari ang nagsasalita sa inyo. Kaya sino po ang si Jesus? Siya ang Diyos. Kaya sabi niya po sa Biblia, I and the Father are one. Ako at ang Ama ay isa. Kaya kung nagdududa po ba kayo, sino ba si Jesus? Si Jesus ba ay tao? Si Jesus ba ang Diyos? Ano pong sagot? Si Jesus ay Diyos. Malinaw, malabo? Malinaw. Siya ay Diyos. Alam niyo po sa Biblia, sa Old Testament, yung salita ng Diyos, binigyan po siya ng personification or parang ginawa siyang inilarawan siya na mayroong katangian. Halimbawa po, babasahin ko po sa Book of Isaiah. For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. For as the rain and the snow come down from heaven, and do not return them, but water the earth, making it bring forth and sprout, giving seed to the sower and bread to the eater. Sabi niya yung katulad po ng ulan, na bumagsak na sa lupa, hindi na siya babalik, kundi gagawin niya pong bibigyan niya ng bunga yung mga halaman. Sabi ni Jesus, basahin niyo nga po sa English, so shall my word be that goes out from my mouth. It shall not return to me empty, but it shall accomplish that which I purpose, and shall succeed in the thing for which I sent it. Ganun din daw po yung salita ng Diyos. Ano po sabi doon? Ito, ang sa kanyang salita ay kanya. I sent it. Sa Tagalog, ipinadala. Para saan niya po ipinadala yung kanyang salita? Upang accomplish, gawin ang kanyang kalooban. At pagkatapos magawa ang kanyang kalooban, ito po ay babalik sa kanya. Kaya po pagbabasahin po ninyo yung mabuting balita, paano po pinapahayag ng Diyos kung sino ang Ama? Ang Ama na nagpadala sa akin. Halimbawa po, sabi niya sa Biblia, basahin niyo po yung John 4:34. My food, said Jesus, is to do the will of Him who sent me and finish His work. Ano po sabi ng Diyos sa kanyang salita? Ipapadala, gagawin ang aking kalooban, at babalik sa akin. Paano tinutukoy ni Jesus ang Diyos? The Father that sent me. I came to accomplish His will. Dumating ako para gawin ang kanyang kalooban. At ako ay babalik sa Kanya. Sabi ni Jesus sa kanyang panalangin, I have brought you glory on earth by finishing the work you gave me to do. Anong sabi ni Juan? In the beginning was the Word. Jesus was the Word, and Jesus was God, no? Sa aklat ni Isaiah, binigyan niya na larawan yung salita ng Diyos, parang ulan na bumabalik. Pero sa aklat ni Juan, yung salita ay sino? Si Jesus na naging tao. Si Jesus na naging tao. Kaya sabi niya po sa verse 14, naging tao ang salita at nanirahan sa piling namin. Nakita namin ang kaluwalhatiang tunay na Kanya bilang kaisa-isang anak ng Ama. Siya ay puspos ng kagandahang loob at katotohanan. Sabi po, number 2, the Word became flesh. Yung salita ay naging tao. Sino po yun? Si Jesus. Sino po yun? Sino po si Jesus? Si Jesus ang Diyos. Ang Diyos ay naging tao. At siya po ay si Jesus. The Word became flesh and made His dwelling among us. Mag-iisip po kayo, ang Diyos ay naging tao? Bakit kailangan maging tao
kaligtasan. Dahil wala pong sino man ang makakapagligtas sa atin maliban sa Diyos. Kaya siya na po mismo yung bumaba upang bigyan tayo ng kaligtasan. Wala po akong sariling idea. Lahat po ito ay katotohanan. Sinabi po ng Romans chapter 8 verse 3, "For what the law was powerless to do because it was weakened by the flesh, God did by sending His own Son in the likeness of sinful flesh to be a sin offering. And so He condemned sin in the flesh." Basahin niyo po sa Tagalog ng malakas. "Ginawa ng Diyos ang hindi kayang gawin ng kautusan dahil sa kahinaan ng tao. Isinugo niya ang kanyang sariling anak sa anyo ng taong makasalanan upang pawiin ang kasalanan. Sa gayon, hinatulan niya ang kasalanan umaalipin sa tao." Alala niyo po, no, sa panahon ni Moses, binigyan po sila ng law or kautusan. Gawin niyo ito upang kayo ay maging kalugod-lugod sa akin. Upang ako ay manahan kasama niyo. Kasi nasaan po ang Diyos? In the temple or tabernacle sa panahon ni Moses. Nasunod po ba nila yung utos ng Diyos? Hindi nila kaya dahil sila ay makasalanan. Anong sabi ng Diyos? Hindi kaya ng kautusan. Kaya po anong ginawa niya? Ipinadala niya ang kanyang anak na maging tao na may anyong makasalanan upang pawiin niya ang kasalanan. Kaya si John, no, nung nakita niya si Jesus, sabi niya, "This is the Lamb of God who takes away the sins of the world." Ito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan. Sino po yun? Si Jesus. Sabi pa ng Biblia, sabi po sa Hebreo 2:9-10, "Subalit, alam natin," basahin ko niyo para hindi po kayo antukin, "si Jesus, kahit na kaunting panahon, ginawang mas mababa kaysa anghel, ay binigyan ng karangalan at kaluwalhatian dahil sa pagdurusa niya sa kamatayan. Dahil sa kagandahang loob ng Diyos sa atin, niloob niyang si Jesus ay makaranas ng kamatayan para sa lahat. Sa pamamagitan ng kanyang pagdurusa, siya'y ginawang ganap ng Diyos at nang sa gayon ay makapagdala siya ng marami patungo sa kaluwalhatian. Ito'y dapat lamang gawin ng Diyos na lumikha at nangangalaga sa lahat ng bagay, sapagkat si Jesus ang tagapanguna ng kanilang kaligtasan. Jesus is the pioneer of their salvation. Bakit po naging tao si Jesus? Upang sa kanyang katawan, siya ay mamatay sa krus upang bayaran ang ating mga kasalanan. Naging tao siya, nabuhay ng tapat upang siya ay mamatay para sa kasalanan, upang pagtagumpayan ang kasalanan at ang kamatayan para sa ating kaligtasan. Sabi po ng 2 Korinto 5 verse 21, "Hindi nagkasala si Kristo, ngunit alang-alang sa atin, siya'y itinuring na makasalanan upang sa pakikipag-isa natin sa Kanya ay maging matuwid tayo sa harap ng Diyos." Si Jesus na walang kasalanan ang namatay para sa ating mga kasalanan upang bigyan tayo ng kaligtasan. Halimbawa po, sabi niya sa Hebrews 2:4-15, "Since the children have flesh and blood, He too shared in their humanity, so that by His death He might break the power of him who holds the power of death, that is, the devil, and free those who all their lives were held in slavery by the fear of death." Sa pamamagitan
pamamagitan po ng kamatayan ni Jesus, nagapi niya po yung kaaway. Ano po yung kanta natin kanina? In a difficult hour, you were cast at the bar, being the power of darkness underneath my feet. Sa pamamagitan po ng kamatayan ni Jesus, natalo niya po yung kaaway ng Diyos, no? Na sumira sa plano ng Diyos. Naunawaan niyo po ba? Halimbawa po, no? Meron pong nalulunod sa kailaliman ng dagat. Siyempre, malalim na siya. Paano mo po siya ililigtas? Titingnan mo lang po siya. Halika na dito, iligtas kita. Ano pong gagawin mo? Kailangan niyo pong tumalon at hilahin siya pataas upang siya ay iligtas. Si Jesus ang Diyos. Pero para sa ating kaligtasan, dumating siya sa lupa, sa mundo, upang sa pamamagitan ng kanyang kamatayan, tayo ay kanyang iligtas. Hindi tayo niligtas ng Diyos sa malayo. Parang mong ginawa niya, dumating siya sa mundo para sa ating kaligtasan. Sabi dito, He entered our world. He took our flesh. He entered our suffering. He entered death and pulled us out. Hinila tayo sa ating kasalanan, kamatayan, kapahamakan, at He destroyed the power of death. Kasi siya na walang kasalanan ang nagbayad para sa ating mga kasalanan. Ang tawag po ng Diyos na nagiging tao sa English po ay incarnation. Sabi niyo nga, incarnation. The Word became flesh to save us. Para tayo ay iligtas. Kasi sabi ng John 3:16, God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. Dahil mahal ka ng Diyos, ibinigay niya po si Jesus para sa atin. Sino nga ang Diyos? Sino nga si Jesus? Siya ang Diyos. At siya ang Diyos na naging tao. The Word became flesh para sa ating kaligtasan. Pero alam niyo po ba na ang kalooban ng Diyos ay hindi lang alisin o linisin tayo sa ating mga kasalanan? Hindi po doon natatapos ang kalooban ng Diyos. Sa katunayan, ang nais pong gawin ng Diyos ay yung ibalik sa atin, yung nawala sa atin noong una. Noong nilikha si Adam and Eve, ano po yung na-enjoy nila? Ano po yung nagagawa nila? Kasama nila ang Diyos. No? They have fellowship with God in Eden. Tama po ba? Kaya lang, nung sila ay nagkasala sa Diyos, bakit po ba sila nagkasala? Kasi ang Diyos ang dapat kanilang hari. Diba? Dapat yung salita niya, yung kanilang pakikinggan at susundin, pero mas pinili po nilang pakinggan ang sarili nilang nais. At dahil sa kasalanan, nasira po yung relasyon ng tao sa Diyos. Naging malayo po tayo sa Diyos. Ang nais po ng Diyos nung ibinigay niya at pinadala niya si Jesus sa atin ay hindi lang tayo patawarin sa ating mga kasalanan, kundi ibalik yung relasyon natin sa Diyos upang malaya natin siyang makasama. So that we can live with Him. Makasama natin ang Diyos in His presence and in His rule. At ito po yung ginawa ng Diyos. Naunawaan niyo po ba? Sabi po ng John 1:12, subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. That if we believe and receive Jesus, magiging tayo mga anak ng Diyos. Yun yung nawala sa atin dahil sa kasalanan. Ngunit matatanggap natin sa pamamagitan ng ating pananampalataya kay Jesus. Kaya number 3, to all who did
receive Him to all who believe in His name. Alam niyo po pag sinabing receive Him, sabihin niyo nga po, receive Him. Tanggapin si Jesus. Maniwala kay Jesus. Hindi po ibig sabihin na nag-a-agree lang tayo sa ginawa ni Jesus o siya ang tagapagligtas. Okay? Namatay siya para sa akin. Okay? Hindi ka lang po nag-a-agree. Ano po pag tinanggap mo si Jesus? Ibig sabihin po, binubukas mo ang iyong buhay upang siya ang iyong maging hari. Upang siya ang maging iyong hari. Si Adam and Eve, di ba, they rejected yung rule ni God. Kaya po sila ay nagkasala. Pero ano ang nais ng Diyos? Hindi lang tayo patawarin sa ating mga kasalanan, kundi upang ibalik yung kanyang rightful rule, upang siya ulit ang maging hari ng ating buhay. Tama po ba? Pero this time, hindi po tayo pinipilit ng Diyos, kundi sa pamamagitan po ng kanyang Espiritu Santo. Dahil sabi po niya, sila naging mga anak ng Diyos. Hindi dahil sa isinilang sila ayon sa kalikasan o kagastuhan o sa kagagawan ng tao, kundi ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya sa aklat ng 1, naalala niyo po yung kwento ni Nicodemo? Paano po ba ako makakarating sa kaharian ng Diyos? Paano po ba ako magiging karapat-dapat sa kaharian ng Diyos? Anong sabi ni Jesus? John 3:3, I tell you the truth. No one can see the kingdom of God unless he is born again. Walang makakakita sa kaharian ng Diyos kung hindi siya ipapanganak ng muli. Ipapanganak po tayong muli na tayo na ay kabilang sa pamilya ng Diyos. At sabi po niya sa 5 and 6, Jesus answered, very truly I tell you, no one can enter the kingdom of God unless they are born of water and the Spirit. Flesh gives birth to flesh, but the Spirit gives birth to Spirit. Tayo po ay pinapanganak muli sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ipinagkaloob ng Diyos. Upang sa pamamagitan po ng Espiritu Santo, ang Diyos pumuli ang maghari sa ating mga buhay bilang ating hari. Jesus is our King. Ano pong nais ibalik ng Diyos? Yung ating fellowship, yung kasama natin ang Diyos. Alam niyo po, si Adam and Eve, kasama nila ang Diyos sa Garden of Eden. Pero dahil sa ginawa ni Jesus para sa ating mga kasalanan, hindi na po natin kasama ang Diyos, kundi God is in us. Sumasa atin ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Hindi ba yung mas malapit pa? Hindi mo lang siya kasama, kundi siya ay nasa sayo sa pamamagitan ng kanyang Espiritu Santo. So God is dwelling with His people through His Holy Spirit. Kung sumasampalataya ka sa Panginoong Jesus, pagkakalooban ka niya ng Espiritu Santo at ang Espiritu Santo ang tutulong sa iyo na ang Diyos ang maging hari ng iyong buhay at sundin mo ang kanyang kalooban. Nakita niyo po ba yung Trinity sa ating lesson? The Father sent the Son. The Son, Jesus, accomplished the will of the Father and accomplished our salvation. And the Holy Spirit gives us new life. Kumikilos po ang Diyos simula umpisa hanggang ngayon para sa ating kaligtasan. Hindi po ba amazing ang kalooban ng Diyos? Siya ay Diyos na naging tao at nanahan sa mga tao sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Kaya anong sabi ni Juan? Sino po si Jesus? Sa Kanya ang buhay at ang buhay ang siyang ilaw ng sangkatauhan.
Jesus is the light of the world. Ano po ba yung kadiliman? Ang kadiliman ay ang ating mga kasalanan. Pero sa pamamagitan ni Jesus na nagliliwanag sa ating buhay, sa pamamagitan ng Espiritu Santo, hindi na po tayo nabubuhay sa kasalanan, kundi sa salita ng Diyos, sa liwanag ng Diyos. Sabi niya po sa verse 5, nagliliwanag sa kadiliman ng ilaw at hindi ito nagapi kailanman ng kadiliman. Wala na pong kapangyarihan ang kaaway sa atin dahil sa ginawa ni Jesus. At sabi po sa verse 9, ito ang tunay na ilaw. Dumarating ito sa sanlibutan upang magbigay ng liwanag sa lahat ng tao. Ano po yung pangalan ng ating simbahan? Light of Life. Kasi po tayo po yung mga taong may liwanag sa ating buhay sa pamamagitan ni Jesus. Hindi na po tayo nabubuhay sa kadiliman ng kasalanan, kundi sa liwanag ng salita ng Diyos. Amen po ba? Ito po ba ay mabuting balita? Napakabuting balita, no? That the Word became flesh and save us so that we can dwell with Him forever. At alam niyo po yung kagandahang loob, sabi niyo nga, grace. Kagandahang loob. Hindi lang po natin natanggap ng isang beses. Namatay si Jesus? Okay, tapos na. Ano po sabi ng Biblia sa verse 16? Out of His fullness, we have all received grace in place of grace already given. Sabi po sa ESV, from His fullness, we have all received grace upon grace. Sa ibang salita, grace after grace after grace after grace. Alam po sabi sa Tagalog, basahin po na ng malakas. Mula sa kapuspusan ng kagandahan, na kanyang kagandahang loob, tumatanggap tayo ng lahat ng abot na kagandahang loob. Ano sabihin ng abot-abot? Grabe, no? Overflowing, hindi natatapos sa kagandahang loob ng Diyos. At ang mga Kristiyano, hindi po tayo nabubuhay sa gawa. Tayo po ay nabubuhay sa kagandahang loob ng Diyos. Kapag tayo po ay nagkamali, subukan po natin ulit, hindi dahil sa ating gawa, kundi tayo ay dedepende sa Espiritu Santo. Bibigyan tayo ng Diyos ng grace to forgive, magpatawad, grace na magmahal, grace na magbago, grace na manatiling lumalakad sa pananampalataya. Anong klaseng grace po? Abot na kagandahang loob sa pamamagitan ni Kristo. Kaya ano pong nais na Jesus sa ating buhay? Na hindi lang tayo luminis sa ating mga kasalanan, mapatawad, kundi mabuhay kasama siya bilang ating hari. That He will rule over our life. Kaya po tayo nagbabasa ng Biblia kasi nandun po yung kanyang mga kalooban. Hindi po kayo pinagbabasa ng Biblia para dumami ang alam nyo. Maging number 1 kayo sa quiz. Hindi po ganun. Kundi po para po maunawaan ninyo ang kalooban ng Diyos at lumakad kayo kasama ang Diyos ng may kabanalan. Naunawaan po ba ninyo? Jesus is our God. Jesus is our Savior. And Jesus is our King. Siya ang hari ng ating buhay. Alam mo po, sabi ng John, di ba? May isang tao, tinalaga ang Diyos upang ipahayag, no? Ang pagdating ni Jesus. Siya po ay si Juan. At yun din po ang kalooban ng Diyos para sa ating sumasampalataya sa Kanya, ipahayag ang mabuting balita sa lahat ng tao. Naunawaan po ba ninyo? So Christianity is not just a religion. Hindi lang siya relihiyon na ginoin natin, kundi ito po yung ating lifestyle, no? Uri ng ating pamumuhay kung saan we are ruled by God. Sino po yung naghahari? Ang Diyos sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu Santo. Sino po si Jesus?
ang ating Panginoon. And He deserves our worship. He deserves our life, no? He deserves all glory sa buhay natin, no? At napakabuti ng Diyos kasi iniimbitahan niya tayo na magkaroon ng fellowship with Him ngayon at magpakailan man. Mabuti po ba ang Diyos? Napakabuti ng Diyos. Iniwan niya yung langit, no? Para tayo ay iligtas. At nais niya tayo makasama, magpakailan man. Sige po, tayo po ay magtapos sa panalangin. Pwede mo po ba pasalamatan ng Diyos? Pasalamatan si Jesus sa kanyang ginawa. At kung hindi mo pa kinikilala si Jesus, sabi ng Biblia, to all who receive Him, to all who believe in His name. Ipahayag mo ang iyong pananampalataya kay Jesus sa iyong panalangin. Tayo po ay manalangin. Tayo ay manalangin. Ang naming Diyos, maraming salamat po sa iyong kagandahang loob. Abot na kagandahang loob. Maraming salamat po na iyong pinaalala at pinahayag sa amin ang katotohanan na si Jesus ang Diyos, si Jesus ang aming tagapagligtas, si Jesus ang aming hari, na kayo ay nananahan sa amin sa pamamagitan ng iyong Espiritu Santo, na hindi na po kami lumalakad sa mundong ito na nag-iisa, kundi kasama ka po namin, malapit ka po sa amin. Tulungan niyo po kami na kilalanin ka, i-acknowledge, Panginoon,